Naranasan mo na bang managinip na nahuhulog ka at bigla kang napabalikwas? O di kaya, nagising ka sa kalagitnaan ng gabi pero hindi ka makagalaw na parang nakagapos ang iyong katawan? Pamilyar ang mga pakiramdam na ito sa marami at kadalasan, ito ang nagsisilbing unang pinto sa kamanghamanghang mundo ng iba't ibang antas ng kamalayan. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang astral, paano ito naiiba sa lucid dreams o malinaw na panaginip, at ano ba talaga ang nangyayari kapag pakiramdam mo ay lumabas ka sa iyong katawan. Pangako, susuriin natin ang mistisismo at agham at paghihiwalayin ang tunay na praktika mula sa mga simpleng haka-haka. Para magsimula, alamin muna natin na ang konsepto ng isang manipis na katawan o kaluluwa na kayang maglakbay ng hiwalay sa pisikal na anyo ay hindi na bago. Ang mga Ehipsyo ay naniniwala sa ka at ba, mga bahagi ng kaluluwa na maaaring lumabas sa katawan. Tinalakay din ng mga sinaunang pilosopong Griego tulad ni Plato ang mundo ng mga ideya na kayang maabot ng ating isip. At ang mga shaman sa iba't ibang panig ng mundo ay dantaon ng nagsasagawa ng paglalakbay sa mundo ng mga espiritu. Kaya naman, ang kasalukuyang interes sa astral ay isa lamang bagong kabanata sa napakatandang aklat ng pag-usisa ng tao tungkol sa kalikasan ng kamalayan. Kaya, simulan natin sa simula. Ano nga ba ang astral plane? Isipin na ang ating nakasanayang pisikal na mundo ay isa lang palapag sa isang napakalaking skyscraper ng universo. Ang astral plane or simpleng astral ay ang palapag na direkta sa ibabaw sa atin. Pero hindi ka makakapunta rito gamit ang elevator o hagdan dahil ang mundong ito ay hindi gawa sa nakasanayan nating materya. Ito ay binubuo ng enerhiya, mga saloobin, emosyon, at mga panaginip. Para itong isang higanting karagatan ng kolektibong walang malay, kung saan lumulutang ang lahat ng ating mga pag-asa, takot, alaala, at pantasya. Dahil dito, napakabilis nitong magbago at madaling humubog. Sa astral, ang tanawin ay pwedeng magbago sa isang kaisipan mo lang. Isipin mo lang ang isang magandang hardin at heto, nasa loob ka na nito. Naalala mo ang isang di ka nais-nais na sandali at ang paligid ay agad nagiging madilim at nakapanlulumo. Ito ay isang realidad na direktang tumutugon sa iyong panloob na estado. Sa esensya, inilalarawan ito ng mga esoterikong turo bilang isang mundong nasa pagitan. Ito ay nag-uugnay sa ating pisikal na realidad sa mas matataas, espiritual na mga antas. Ito ay isang tulay sa pagitan ng katawan at espiritu. Kung ang astral ay isang ang ibang dimensyon, sino kaya ang naglalakbay doon? Kasi 'di ba, ang ating pisikal na katawan ay nananatili lang sa kama. Ayon sa mga tradisyong esoteriko, ang ating astral body ang siyang naglalakbay. Tinatawag din itong manipis na katawan o astral double. Sa esensya, isa itong eksaktong enerhiyang kopya mo. Isipin mo na mayroon kang isang di nakikitang bersyon ng sarili mo, isang avatar, na kamukhang kamukha mo, pero hindi gawa sa laman at dugo, kundi sa mas pinong, kumikinang na enerhiya o materya. Ang double na ito ay hindi limitado ng mga batas ng pisika. Hindi nito hadlang ang mga pader, walang bigat para dito, at kayang lakbayin ang malalayong lugar sa isang iglap lang gamit ang kapangyarihan ng isip. Ito mismo ang astral body na nagpapahintulot sa atin na maranasan ang manipis na mundong ito. At ang nakakaintriga, sa simula, kamukhang kamukha mo talaga ito. Pero sa paglipas ng panahon at sa tulong ng regular na pagsasanay, ayon sa mga bihasang manlalakbay, ang anyo nito ay maaaring magbago depende sa iyong mga iniisip at emosyonal na kalagayan. Ito ang iyong personal na gabay
sa mundo ng mga panaginip at damdamin. Dito naman pumapasok ang isang makatwirang tanong. Kung ang ating dobleng katawan ay malayang nakakaalis, paano maiiwasan na ito ay maligaw o hindi na makabalik? Ayon sa mga aral ng esotericism, ang may pananagutan dito ay ang tinatawag na silver cord o pilak na kordon. Isipin ninyo ang isang sinulid na walang hanggang nababanat at kumikinang. Ang isang dulo nito ay nakakabit sa inyong pisikal na katawan, kadalasan sa batok o sa pagitan ng mga balikat, habang ang kabilang dulo naman ay sa inyong astral na kakambal. Maihahalin tulad ito sa isang pusod na puno ng enerhiya. Hindi lang nito binibigyan ng enerhiya ang inyong manipis na katawan habang naglalakbay, kundi nagsisilbi rin itong parang isang kompas o GPS na laging nagtuturo ng daan pabalik sa tahanan. Hindi raw napapatid ang kordon na ito habang nabubuhay pa ang isang tao. Kaya nitong umunat sa anumang distansya, kahit pa sa kalawakan, at hindi kailanman mapuputol ang koneksyon. Kaya naman, ang pangunahing kinakatakutan ng mga baguhan, ang matrap sa astral, ayon sa konseptong ito, ay lubos na walang batayan. Ang anumang matinding pagnanais na makabalik o kahit isang biglaang malakas na tunog sa pisikal na mundo ay sapat na para agad na hilahin pabalik ang kordon at ibalik ka sa iyong pisikal na katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang karanasan na pamilyar sa marami at madalas ipagkamali sa astral projection. Ang tinutukoy ko ay ang mga lucid dreams or mga panaginip na may kamalayan. Ano ba ang pangunahing pagkakaiba? Ang isang lucid dream ay isang panaginip kung saan malinaw mong naiintindihan na nananaginip ka. Para kang nagiging direktor ng sarili mong pelikula habang pinapanood mo pa ito. Maaari mong sabihin sa sarili mo, sandali, panaginip lang pala ito. At mula noon, makakamit mo na ang kontrol. Gusto mong lumipad sa ibabaw ng syudad? Sige lang. Gusto mong kausapin ang paborito mong karakter mula sa isang libro? Walang problema. Ikaw ang may-ari ng mundong ito. Ngunit mahalagang maintindihan na ang mundong ito ay lubusan at ganap na nilikha ng sarili mong utak. Ang mga tanawin, mga karakter, mga pangyayari, lahat ng ito ay produkto ng iyong imahinasyon at ng iyong subconscious mind o dimalay na isip. Nasa loob ka ng sarili mong isip sa isang personal na virtual reality. Ito ay isang napakalalim at kaakit-akit na karanasan, ngunit limitado lamang ito sa iyong panloob na mundo. Ang inyong sinusuri ay ang sarili mo at hindi ang panlabas na realidad. Kaya, ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng malay na panaginip at astral na paglalakbay? Ayon sa mga nagsasanay, ang pangunahing pagkakaiba ay nasa kung paano mo nakikita ang realidad. Sa isang malay na panaginip, nasa mundong nilikha ng iyong isip. Pero sa astral na paglalakbay o tinatawag na out-of-body experience, sinasabi namang nakakaranas ka ng objetibong realidad. Isang klasikong halimbawa ay ang isang tao na lumalabas sa katawan at nakikita ang sarili niyang natutulog sa higaan. Maaari siyang lumipad sa kabilang silid upang makita kung ano ang nangyayari doon. At pagkatapos, kapag nagising na, ay kumpirmahin ang impormasyong iyon. Sa makatuwid, ang astral na paglalakbay ay umaangkin na nakakakuha ito ng impormasyon mula sa tunay na mundo na sa kasalukuyan ay hindi kayang maabot ng iyong mga pandama. Sa malay na panaginip, ikaw ang tagapaglikha. Ikaw ang lumilikha at nagbabago ng iyong realidad. Sa astral naman, isa kang tagamasid. Sinisiyasat mo ang isang umiiral na realidad kahit pa may mga bagong supernatural na kakayahan tulad ng paglipad o pagdaan sa dingding. Ito ay isang manipis, ngunit napakahalagang linya na naghihiwalay sa
paggalugad ng sarili mong panloob na universo at sa pagtatangkang lumabas patungo sa panlabas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mismong karanasan or kung tawagin ng iba, ang out-of-body experience or OBE sa maikli. Ito ang pakiramdam kung saan ang iyong kamalayan, ang iyong sarili ay humihiwalay sa iyong pisikal na katawan. Marami ang naglalarawan dito bilang isang pakiramdam ng madaling paglutang o pag-alis mula sa kanilang pisikal na anyo. At ang unang nakikita ng marami na nakaranas ng OBA ay ang kanilang sariling silid. Ngunit nakikita nila ito mula sa kakaibang anggulo, mula sa kisame, mula sa sulok ng silid, o nakatayo sa tabi ng kanilang kama. At ang pinakakahanga-hanga sa karanasang ito ay ang pagkakita sa kanilang sariling natutulog na katawan. Ito ay isang sandali na lubos na nagpapabago sa pananaw sa buhay ng maraming tao. Nakikita nila ang patunay na ang kanilang kamalayan ay maaaring umiral ng hiwalay. Ang pagdama sa realidad sa sandaling iyon ay inilalarawan bilang mas totoo pa kaysa sa mismong realidad. Ang mga kulay ay tila mas matingkad, ang mga tunog ay mas malinaw, at ang mga isip ay napakalinaw. Ito ay isang estado ng paggalugad sa pamilyar na mundo, ngunit may ganap na bago at hindi kapanipaniwalang mga posibilidad. Kadalasan, bago pa man tuluyang humiwalay ang kamalayan sa pisikal na katawan, may nararanasan ng mga tao na isang napakakakaibang kalagayan. Tinatawag itong phase of vibrations o ang yugto ng pagyanig. Isipin ninyo na mayroong dumadaloy na malakas na kuryente sa buong katawan ninyo, ngunit hindi ito masakit. Ito ay matinding panginginig o isang ugong na tila nanggagaling sa kalooban at nagpapayanig sa bawat selula ng inyong katawan. Ang tunog nito ay maaaring kahawig ng ugong ng kawan ng bubuyog ng jet engine o simpleng isang malalim na ugong. Maaaring maging napakatindi ng mga pakiramdam na ito. Kaya madalas kinakabahan at natatakot ang mga baguhan. Dahil dito, instinktibo nilang sinusubukang pigilan ng mga ito na siyang dahilan upang maputol ang proseso ng paglabas ng kamalayan. Ngunit, alam ng mga bihasang practitioner na ang mga pagyanig na ito ay isang tiyak na senyales na handa na ang astral na katawan para humiwalay. Parang makina ito ng sasakyan na pinapainit muna bago bumiyahe. Kung hindi kayo magpapanik at hahayaan lamang na magpatuloy ang proseso, aabot sa rurok ang mga pagyanig. At pagkatapos nito, mararanasan ang malumanay at madaling paghihiwalay mula sa pisikal na katawan. Ito ang susi at napakahalagang yugto ng transisyon. Pero ngayon, pag-usapan natin ang isang kondisyon na sa tingin ko ang pinakanakakatakot sa lahat at malapit na konektado sa ating pinag-uusapan. Ito ang sleep paralysis. Sigurado akong marami sa inyo ang nakaranas na nito. Nagigising ka, nakikita mo ang lahat, naririnig mo ang lahat, pero hindi mo maigalaw ang iyong mga kamay o paa. Ang pakiramdam mo, parang naging bato ang iyong katawan. Madalas, sinasamahan ito ng pakiramdam na may kasama ka sa silid, parang may nakadagan sa iyong dibdib. At kung minsan, may nakikita o naririnig ka pa na wala naman talaga. Nakakatakot pakinggan, di ba? Mula sa pananaw ng agham, simple lang ang paliwanag dito. Sa panahon ng REM sleep o malalim na pagtulog, sadyang pinaparalisa ng ating utak ang ating mga kalamnan. Ginagawa ito para hindi tayo kumilos at umaksyon sa totoong buhay kasabay ng ating mga panaginip. Minsan, nagkakaroon ng depekto o sablay. Gising na ang iyong isip pero ang switch para sa pagkaparalisa ay hindi pa bumibitaw. Kaya ang nangyayari, gising ka pero hindi mo maigalaw ang iyong katawan. Ang utak mo, dahil hindi maintindihan ang nangyayari, ay nagsisimulang magpanik
at lumikha ng mga nakakatakot na imahe o pakiramdam. Para naman sa mga practitioner o eksperto sa ganitong karanasan, ang sleep paralysis ay hindi sumpa, kundi isang regalo. Ito ay isang perpektong estado para makapasok sa phase o sa tinatawag nilang out-of-body experience dahil ang katawan ay lubos ng nakarelax at handa na para umalis o lumabas. Ang mahalaga, malampasan mo lang ang takot. At dito na nga tayo dumarating sa pangunahing tanong na naghihiwalay sa mga mistiko at skeptiko. Paano kung ang lahat ng mga out-of-body experiences, astral planes, at silver cords ay wala lang kundi isang napakalinaw at makatotohanang panaginip? Marahil, isa lamang itong uri ng lucid dreaming na pinagsama sa epekto ng sleep paralysis at ng isang mayaman na imahinasyon. Ang utak kasi ay isang napakalakas na instrumento na kayang lumikha ng buong mundo. Iginiit ng mga skeptiko na wala pang ni isang kaso na napatunayan sa siyensya kung saan ang isang tao na nasa ganitong karanasan ay nakakuha ng impormasyon na imposibleng malaman niya dati. Halimbawa, ang pagbasa ng nakasulat sa isang card sa katabing silid na nakakandado. Lahat ng kwento tungkol sa paglipad at pagtingin sa sarili mula sa labas ay ipinaliliwanag nila bilang mga komplikadong proseso na nangyayari sa ating utak sa pagitan ng pagtulog at paggising. Ito ay isang napakatibay at lohikal na posisyon na hindi natin maaaring balewalain sapagkat ang linya sa pagitan ng objetibong realidad at ng isang matinding ilusyon na nilikha ng ating kamalayan ay maaaring napakanipis. At syempre, patuloy ang pag-unlad ng siyensya sa paghahanap ng lohikal na paliwanag sa mga misteryosong pangyayaring ito. Natuklasan ng mga neurobiologist na ang rehiyon ng utak na responsable sa kung paano natin buong nararamdaman ang ating katawan sa espasyo ay isang partikular na bahagi ng utak, ang temporoparietal junction, TPJ. Ito ang ating panloob na GPS na patuloy na nangangalap ng impormasyon mula sa mata, tainga at vestibular apparatus at lumilikha ng pakiramdam na ako ay narito sa aking katawan. Nagsagawa ang mga siyentipikong Swiss ng isang eksperimento. Kanilang sinimulan ang bahaging ito ng utak gamit ang mahihinang electrical impulses sa isang pasyente habang inooperahan. Hulaan niyo kung ano ang nangyari. Agad siyang nag-ulat na pakiramdam niya ay lumabas siya sa kanyang katawan at pinagmamasdan ang sarili niya mula sa kisame. Pagkatigil ng stimulasyon, naglaho ang pakiramdam. Ito ay nagbibigay konklusyon na ang out-of-body experience, OBE, ay maaaring resulta ng pansamantalang pagkagambala sa paggana ng bahaging ito ng utak. Nawawala ang nakasanayang oryentasyon ng utak at lumilikha ng ilusyon na ang kamalayan ay humiwalay sa katawan. Hindi nito pinapawalang saysay ang lalim ng mismong karanasan, ngunit nagbibigay ito ng isang ganap na material na paliwanag. Ngunit kung pag-uusapan natin ang mga lucid dream o malinaw na panaginip, mas malayo na ang narating ng agham dito. Dahil mas madali itong pag-aralan. Paano? Napakasimple lang. Nakikipag-ugnayan ang mga siyentipiko sa mga bihasang lucid dreamer. Hinihiling nila na kapag nagkaroon sila ng kamalayan sa panaginip, magbigay sila ng espesyal na senyas. Halimbawa, isang partikular na pagkakasunod-sunod ng paggalaw ng mata na kayang maitala ng mga instrumento. At kapag nakuha ng mga sensor ang senyas na iyon, tinitingnan ng mga mananaliksik kung ano ang nangyayari sa utak sa sandaling iyon. Ipinakita ng mga pag-aaral na ito ang isang kamanghamanghang bagay. Sa sandali ng pagiging conscious sa panaginip, biglang nagiging aktibo ang frontal lobes o bahagi ng utak sa harapan. Ito ang mga bahaging responsable
sa self-awareness or pagkilala sa sarili, kritikal na pag-iisip at paggawa ng desisyon. Ibig sabihin, malaking bahagi ng iyong utak ay tulog pa rin at gumagawa ng kakaibang mundo ng panaginip, ngunit ang bahagi na responsable sa iyong ako ay biglang nagigising sa loob mismo ng mundong iyon. Ito ay isang natatanging hybrid na estado ng kamalayan na nagpapatunay na kaya nating maging gising kahit habang natutulog. Sige, may sapat na tayong ideya tungkol sa teorya at mga siyentipikong hinuha. Ngunit nananatili pa rin ang pangunahing katanungan. Bakit nga ba? Bakit gumugugol ng oras at lakas ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo para matutong lumabas sa kanilang katawan o kontrolin ang kanilang mga panaginip? Ang mga motibo rito ay napakalawak at magkakaiba, mula sa simpleng paglilibang hanggang sa malalim na espiritual na paghahanap. Para sa ilan, ito ay dulot lang ng matinding kuryosidad at pagkauhaw sa pakikipagsapalaran. Parang nagkaroon ka ng access sa isang napakakumpletong video game na may ganap na kalayaan sa paggawa ng anumang gusto mo, kung saan ang tanging limitasyon ay ang iyong imahinasyon. Ang simpleng kagustuhang makalipad tulad ng isang ibon ay sapat ng dahilan para sa marami. Para naman sa iba, isa itong makapangyarihang paraan upang paghusayin ang kanilang sarili. Sa isang malay na panaginip, pwede mong harapin ang iyong mga bangungot at takot sa isang ligtas na kalagayan at talunin ang mga ito. At para sa ikatlong grupo, bahagi ito ng kanilang espiritual na paglalakbay, isang pagtatangka na hanapin ang mga sagot sa mga walang hanggang katanungan. Sino ako? May buhay ba pagkatapos ng kamatayan? Ano ang nasa labas ng pisikal na mundo? Ito ay paghahangad na makaranas ng bagay na magpapatunay na ang kamalayan ay higit pa sa pagiging utak lang. Sige, tapos na tayo sa teorya. Ngayon, usapang praktika naman tayo. Kung gusto mong simulan ang pagkontrol sa iyong mga panaginip, huwag kang magsimula sa komplikadong teknik. Sa halip, magsimula ka sa pinakapayak at fundamental na gawain. Ito ay ang pagtatala ng iyong mga panaginip o paggawa ng dream journal. Oo, baka isipin mong nakakainip ito. Pero sa totoo lang, ito ang pinakamabisang pagsasanay para sa iyong kamalayan sa panaginip. Tuwing umaga, paggising mo pa lang, binibigyan mo ang iyong utak ng malinaw na senyalis. Mahalaga ang nakita ko kagabi. Gusto kong tandaan ito. At magsisimulang makinig ang iyong utak. Sa paglipas ng panahon, biglang lalago ang kakayahan mong alalahanin ang iyong mga panaginip. Magsisimula kang mapansin ang mga paulit-ulit na tema, kakaibang detalye o mga pangyayaring walang lohika. Ito ang tinatawag na mga palatandaan ng panaginip. Ang pagtukoy sa mga palatandaang ito habang nananaginip ka mismo ang susi sa pagiging mulat sa panaginip o lucid dreaming. Maglagay ka ng kwaderno at panulat sa tabi ng iyong kama at itala agad ang lahat paggising mo. Ito ang pundasyon. Kung wala ito, magiging napakahirap na makamit ang mas malalim na kontrol at pag-unawa sa iyong mga panaginip. Kasunod ng paggamit ng dream journal ay ang tinatawag na reality checks. Ang ganda ng pamamaraang ito ay nasa napakasimpleng konsepto nito, pero talagang matalino. Kailangan mong sanayin ang iyong utak na pagdudahan ang realidad ng mundo sa paligid mo. Para magawa ito, maraming beses sa isang araw, huminto ka at tanungin ang sarili mo, tulog ba ako ngayon? At para masagot yan, gumawa ka ng isang maliit na pagsubok. Ang isa sa pinakapopular na pagsubok ay ang subukang itusok ang iyong daliri sa palad ng kabilang kamay. Sa realidad, syempre, hindi mo yan magagawa. Pero sa panaginip, ang daliri mo ay malamang na dadaan lang at tutuloy sa kabila.
O kaya naman, tingnan ang iyong orasan, pagkatapos ay tumalikod at tingnan itong muli. Sa panaginip, halos palaging mag-iiba ang mga numero o ang oras. Maaari mo ring subukang takpan ang iyong ilong at huminga. Sa panaginip, madali ka lang makakahinga kahit nakatakip ang ilong mo. Sa paggawa nito ng paulit-ulit sa isang araw, bubuo ka ng isang ugali. At sa kalaunan, dahil sa nakasanayan mo na, gagawin mo rin ang ganitong pagsubok sa loob ng panaginip mo. At sa mismong sandaling iyon, kapag ang iyong daliri ay dumaan sa palad mo, bigla kang magigising sa katotohanan. Teka lang, nananaginip ako. Ito na ang iyong magiging punto ng pagpasok sa tinatawag na lucid dreaming. Ngayon, talakayin naman natin ang mga partikular na teknik para makamit ang lucid dream na pwedeng gamitin bago mismo matulog. Isa sa pinaka-popular at epektibo para sa mga nagsisimula ay ang teknik na MILD or mnemonikong induksyon ng lucid dreaming. Mukhang komplikado pakinggan, pero sa totoo lang, simple lang ito. Ang pangunahing ideya ay ang magtakda ng matibay na intensyon na maging malay sa loob ng panaginip. Paano ito isasagawa? Gigising ka sa gabi, halimbawa sa tulong ng alarm clock, pagkatapos ng 4 hanggang 6 na oras ng tulog. Mananatili kang gising saglit. Pagkatapos, habang babalik na sa pagtulog, paulit-ulit at may focus mong uulitin sa iyong isip ang isang pahayag. Halimbawa, sa susunod na matutulog ako, magiging malay ako na panaginip lang ito. Kasabay nito, ilarawan mo ng maliwanag sa iyong isip na nasa loob ka ng panaginip. Tingnan mo ang mga kakaibang senyales at doon mo mapagtatanto na nananaginip ka. Para bang literal mong pinaprograma ang iyong isip para magising o maging aktibo sa tamang sandali. Ito ay parang nag-iwan ka ng paalala sa sarili mo. Pero hindi sa refrigerator, kundi direkta sa kaloob-looban ng iyong isip. Ang susunod na teknik, ang wild or wake-induced lucid dream na nangangahulugang pagpasok sa lucid dream mula sa gising na estado ay itinuturing na pinakamataas na antas ng kasanayan. Ito ay mas komplikado, ngunit mas direkta ang daan. Sa halip na magising na nasa loob na ng panaginip, susubukan mong panatilihin ang iyong kamalayan habang ikaw ay pumapasok sa pagtulog. Ibig sabihin, ang iyong gawain ay gabayan ang iyong kamalayan sa lahat ng yugto ng pagtulog nang hindi nawawala ang iyong pagiging gising. Humiga ka, lubusang i-relax ang iyong katawan, hayaan itong makatulog. Samantala, ang iyong isip ay dapat manatiling gising, parang isang tagamasid. Sa pamamaraang ito, maaari kang makaranas ng mga panginginig at sleep paralysis na ating napag-usapan na. Ang pangunahing hamon dito ay ang paghahanap ng balanse. Kapag masyado kang relax, makakatulog ka lang ng normal. Kapag naman masyado kang nakatuon, hindi ka makakatulog. Ngunit ang mga nakakabisado ng teknikang ito ay kayang pumasok sa lucid dream o sa phase sa sarili nilang kagustuhan. Literal na parang dumudulas palabas mula sa kanilang katawan at pumapasok sa mundo ng panaginip. At sabihin nating nagtagumpay ka. Nakalabas ka na. Paano ba talaga ang hitsura ng misteryosong astral o mundo ng malinaw na panaginip? Ayon sa karamihan ng mga nagsasanay, sa simula, halos kapareho ito ng ating nakasanayang realidad. Maaari kang mapunta sa eksaktong kopya ng iyong kwarto. Lahat ng gamit ay nasa kani-kanilang pwesto at ang ilaw ay papatak tulad ng sa totoong buhay. Ngunit kung sisilipin mo ng maigi, magsisimula kang mapansin ang maliliit na pagkakaiba. Maaaring iba ang larawan sa dingding o iba ang tanawin sa labas ng bintana. At ang pinakamahalaga, dito, hindi gumagana ang nakasanayang batas ng pisika. Ito ang unang bagay na sinusubukan ng mga baguhan.
Maaari mong subukang dahan-dahang ipasok ang iyong kamay sa dingding at ito'y lulusot na parang ang dingding ay gawa sa usok. Maaari kang tumulak mula sa sahig at dahan-dahang lumutang patungong kisame. Hindi ka lang makakagalaw sa pamamagitan ng paglalakad o paglipad, kundi pati na rin sa lakas ng iyong intensyon. Sapat nang isipin mo ng buong linaw ang ibang lugar, halimbawa, isang dalampasigan sa tabing dagat, at ang paligid mo ay magsisimulang magbago at dadalhin ka roon sa loob lang ng ilang segundo. Natural lang na marami sa inyo ang nagtatanong, mayroon ba talagang mga panganib sa mundong ito? Sa mga babasahing esoteriko, madalas tayong makabasa ng mga nakakapanindig balahibong kwento tungkol sa mga nilalang na may mababang vibrasyon, mga astral na mandaragit, o larva na maaaring sumalakay sa iyo. Tunog pelikula sa horror, hindi ba? Pero halos lahat ng mga sanay at may matalinong pag-iisip na praktisyoner ay sumasang-ayon na ang pangunahin. At sa totoo lang, ang nag-iisang tunay na panganib sa astral ay ang sarili mong takot. Gaya ng nabanggit na natin, ang mundong ito ay direktang tumutugon sa iyong mga emosyon. Kapag natakot ka, ang iyong subconscious ay agad nalilikha ng mga halimaw para bigyan ka ng takot. Ngunit sa sandaling maunawaan mo na ikaw ang may-ari ng mundong ito at ang bawat halimaw ay likha lamang ng iyong isipan, agad itong mawawalan ng kapangyarihan o magiging isang bagay na hindi nakakasama. Anumang pagpapakita ng galit o takot dito ay simpleng salamin lamang na nagpapakita ng iyong panloob na estado. Kaya, ang pinakamahalagang kasanayan para sa isang manlalakbay ay ang kakayahang manatiling kalmado at pamahalaan ang iyong mga emosyon. Bilang pagtatapos ng bahaging ito, pabulaanan natin ang pinakamalaki at pinakamapanganib na mito na pumipigil sa libu-libong tao na galugarin ang mga estadong ito. Ito ang mito na maaari kang maipit sa astral, hindi makabalik, o kaya'y mamatay pa nga. Isa itong malaking kasinungalingan. Tulad ng nabanggit na, ang iyong eterikong katawan ay hindi mapaghihiwalay na nakakabit sa pisikal na katawan sa pamamagitan ng isang kordon ng pilak. Ang koneksyong ito ang gumagarantiya sa iyong pagbabalik. Sa katunayan, ang problema ng mga baguhan ay eksaktong kabaligtaran. Sila ay nababalik agad sa kanilang katawan sa pinakamaliit na ingay, sa matinding emosyon, o kahit sa isang di sinasadyang pag-iisip tungkol sa kanilang pisikal na katawan. Ang manatili sa estadong ito ay mas mahirap kaysa ang makabalik mula rito. Anumang malakas na ingay sa iyong kwarto, ang tunog ng alarm clock, or kahit may humipo lang sa iyo, lahat ng ito ay agad na makapapatigil sa iyong karanasan. Ang iyong kamalayan ay babalik sa katawan ng mas mabilis pa sa isang kisap mata. Kaya't huwag kang mag-alala. Ito ay isang paglalakbay na may garantisadong pabalik na tiket. Kung susumahin, ano nga ba ang pinakakakaiba sa lahat ng kwentong ito? Siguro, hindi ang kakayahang lumipad o tumagos sa pader. Ang pinakamatinding epekto, ayon sa halos lahat ng nakaranas ng matinding out-of-body experience, ay ang malalim na pagbabago sa kanilang pananaw sa buhay. Ang pakiramdam na ang iyong kamalayan ay higit pa sa produkto lamang ng utak, na maaari itong umiral ng hiwalay sa katawan. Ito ay isang karanasan na nagtutulak sa marami na muling suriin ang kanilang buhay at ang kanilang takot sa kamatayan. Mga pioneer sa larangang ito, tulad ni Robert Monroe, ay nagtayo ng buong institusyon para pag-aralan ang penomenang ito. Naniniwala sila na ito ang susi sa pag-unawa sa tunay na kalikasan ng tao. Sa huli, hindi na mahalaga kung itinuturing mo itong totoong paglalakbay ng kaluluwa o isang komplikadong laro lang ng ating isip. Ang astral, lucid dreams, at
out-of-body experiences, higit sa lahat ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagtuklas ng sarili. Ito ay paraan upang masilip ang pinakamalalim na sulok ng iyong subconscious, harapin ang iyong mga takot at marahil matuklasan ang isang bagay na bago sa iyong pagkatao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa video na ito hanggang sa huli. Sana ay naging kawili-wili para sa inyo ang pagtalakay sa misteryosong paksang ito. Kung gayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na episode. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Naranasan na ba ninyo ang lucid dream o kaya'y isang pakiramdam na parang lumabas ang inyong kamalayan sa katawan? Ibahagi ang inyong kwento sa comments. Napaka-interesante basahin ang inyong mga karanasan.